Dahil we're now online, let's keep on strengthening our digital presence. Subscribe ka na at magkaroon na tayo ng silver button. Gawin nating interactive ang ating channel, kaya mag-like na kayo at mag-comment sa ating videos. Don't forget to share our videos sa iyong mga friends and loved ones. #silverbutton. Hello! You! I know all of you have TikTok accounts po. Have you followed us na po? Di pa po? Why naman? Oh, I forgot to tell you. Our TikTok account po is at Friends Again TGBTG. Please share, follow, and connect. God bless everyone!
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! We live in a world full of sorrows, sins, and hardships. God offers us His rest, His yoke, and His word. All we have to do is open our lives and hearts to Him and let Him come in through the gospel and claim the gift of eternal life. How? It is through the gospel formula. First is to believe in the gospel written in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, that Christ died for our sins. Christ was buried, and Christ rose again on the third day. Believing is not enough. We must also obey the gospel by applying Acts chapter 2 verse 38 in our lives. We must repent of our sins, be baptized in Jesus' name, and receive the gift of the Holy Spirit. Walk in newness of life, grow in faith, and be blessed as you begin your Christian journey. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid kaibigan. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ, to God be the glory. Isang malaking tagumpay kapag tayo po ay nandirito sa gawain ng ating Panginoon sapagkat sa panahon po natin ngayon, higit na doblehin po natin ang ating paglilingkod sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ganitong bagay. Amen? Sapagkat alam ko at alam din ninyong lahat na nalulugod po ang ating Panginoon kapag tayo ay nakikita niya na nagkakaisa at sama-samang magpupuri, makikinig at magpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Ngunit bago po tayo sumulong, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia, sa Psalms 125 verses 1 to 3. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people from this time forth and forever. For the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous reach out their hands to iniquity. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na
Sa kapanahonan po natin ngayon ay eto na naman, magla-lockdown na naman. Medyo talagang nainip na rin tayo, nagtsatsaga tayo maghintay kung kailan ba tayo matatapos sa COVID-19. Pero alalahanin ang sinabi ng Panginoon sa atin, tayo daw po na nagtitiwala sa Panginoon ay para tayong katulad ng Mount Zion na hindi matitinag sa ating pagtitiwala sa ating Diyos. Amen? Sapagkat kung paano daw na nakapalibot ang Mount Zion sa lugar ng Jerusalem, ganun din daw nakasurrounds sa kanyang mga anak ang ating Panginoon. This time forth and forever. Kahit ang sabi niya, yung kasamaan, hindi yan magtatagal sa atin. Hindi magtatagal ang kasamaan sa mga buhay natin. Bagkos, sabi niya, pagka tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, kaagad niyang kukunin to. Kung hindi, bakit? Yun daw nagpapakatuwid, baka sumama pa. Sabi, lest the righteous reach out their hands to iniquity. Kaya hindi yan pagtatagalin ng ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong maglingkod sa ating Diyos, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, na aalisin sa harapan natin kaagad ang COVID-19 na to. Yuko po natin ating mga ulo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagkat alam po namin, O Diyos, na hindi mo pagtatagalin ang mga ganitong bagay. Dahil ayaw mo na ang mga anak mo na naglilingkod sa inyo ay sumama pa. Bagkos, O Diyos, agad mong ibibigay ang iyong tulong sa amin. Ama, hinihiling po namin na gawin mo kaming karapat-dapat ngayon upang maglingkod sa inyo. Pakalinisin mo po kami lahat, Panginoon, at angkinin mo po kaming karapat-dapat, Lord. Maraming salamat po at pinapanalangin po namin na aming beloved Bishop Louie na mangangaral po sa amin ngayon, ibigay mo po ang double portion ng anointing mo po sa kanya at lahat ng mga bagay na dapat mong sabihin sa akin ay palabasin mo sa kanyang mga labi. Maraming salamat po, O Diyos. Hangat po namin ng tagumpay at panibagong pagtitiwala at kalakasan na naman ang aming pong matatanggap sa inyo. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Believe me if I said we are the ones who can make the change in the world today? Would you believe me if I said all of the dreams in your heart can come true today? Yeah, would you believe me if I said that life can be all that you want it to be today? Yeah, yeah. If I had wings, the world fly. All that I need, you are. And if the world came down around me, to you I still hold on. 'Cause you're all that I believe, and the one that created me. Jesus, because of you, I'm free. Would you believe me if I said that God can make miracles happen today? Yeah, yeah. Would you believe me if I said that you don't need to wait for the answers before you stepped out in faith? Would you believe me if I said that nothing is ever impossible for God? Yeah, yeah. If I have wings, I would fly. All that I need, you are. And if the world came in around me, to you I still hold on. 'Cause you're all that I believe, and the one that created me. Jesus, because of you, I'm free. Yeah, yeah, Jesus. Just live your life with God inside. You won't regret one moment of it. Just give all that you can for God, for God.
Good morning po mga kapatid. Isang malaking pribileyo po na ako po ay makapag-testimony dito po sa ating Sunday online service. Ako po si Imelda Puente Caton, isa na rin pong worker ng Muntinlupa Satellite Church sa pamumuno po ng ating mahal na Pastor Ricky Mata po 21 years. Dati din po akong negosyante. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan na ako ng pagkakataon na makapagbigay ng testimony kung paano po kumilos ang ating Lord sa buhay ko. Kung paano po binago ng Panginoon ang buhay at pagkatao ko. Kung hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon, dati po akong lesbian. Katunayan po, meron po akong pinakasama. Mahigit po 7 taon po kami nagsama. Akala po namin ay tama po ang ginagawa namin nung hindi pa po kami nakakilala sa Panginoon. Unti-unti po na lumapit po kami sa Kanya dahil binigyan po kami ng malaking pagsubok. Nagkasakit po yung aking kinakasama na may stroke po siya. Ito po yung pamamaraan ng Lord para kami ay magsisi at lumapit sa Kanya. Kapag nakita niya na taos-puso kang humingi ng tawad, buong puso ka din niya patatawarin. Tapat ang Lord sa atin sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. Unti-unti po na pumasok po sa aming puso na hindi po tama ang aming mga ginawa noon. Kaya naman po, sa habag ng Lord, pareho po kami na lumapit sa Kanya ng buong puso. At hindi naman po kami binigo ng Panginoon dahil binigyan po kami ng pagkakataon na magsisi at unti-unti na po na binago ng Panginoon ang puso namin at ang aming isip. Kaya naman po, buong puso po ko nagpapasalamat sa Panginoon dahil alam namin na ito ang tama na kami ay makakilala sa Panginoon. Kaya marami po salamat sa ating Panginoon dahil ngayon po, sa po aking puso, ang reward po ng Panginoon sa akin ay bigyan din po ako ng mas magandang pamilya. Nagkaroon po ako ng asawa at kami kasal na po at may bonus po. Nagkaroon po kami ng anak. Hindi lang po basta anak ang binigay sa amin. Matalino pong bata. At alam ko, galing po sa ating Panginoon ito. Kaya ang Diyos talaga, pag nagbigay, talaga naman the best ang bibigay sa atin. Bukod sa may takot sa Diyos, ang napakasawa ko, isa din po siyang mabait at masipag na asawa. Kaya sa Diyos lamang lahat ng papuri at pasalamat. To God be the glory. Good morning po sa inyo lahat at salamat po sapagkat sa oras pong ito ay isa na naman magandang pagkakataon ang binigay ng Lord sa atin. Kaya subayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos ay salamat po sapagkat nakikita ko ang Diyos po natin ay patuloy na nangungusap po sa atin. Bagamat kuminsan sometimes talagang sabihin natin na medyo mabigat ang topic ng Lord katulad ng ating tatalakayin sa ngayon. Pero naniniwala ko doon lahat ng ito ay makakatulong po para sa ating pananampalataya. As I told you before, diba, sinasabi ko noon pa na talaga pong sa ngayon po, preparation for the rapture ang ginagawa po natin. Kasi we all believe na any moment, ang trumpet ng Lord ay tutunog ito at magaganap. Inaantay po natin lahat. Kaya kailangan prepare ang heart po natin sa magitan ng salita ng Lord kung ano-ano yung dapat natin gawin talaga para maging prepared po tayo. Actually, pagdating sa prosperity, healing, wala pong problema mga kapatid sapagkat yan po dagdag binibigay ng Lord sa atin. But the most important thing, yung ating heart ay nakaprepare talaga at maging maayos po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, una sa lahat, buksan muna natin ang ating Bible po dito sa Book of Ruth.
The book of Ruth, chapter 1, verses 1 to 5. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, the name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they went to the country of Moab and remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Now they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died. So the woman survived her 2 sons and her husband. And our subject today is entitled, Somewhere Along the Way. Yuko natin ang ulo natin at tayo po'y manalangin. Dakilang masalamat po. I-bless mo ang aming talatang binasa, Ama, at tulutan mo ikaw mismo manguna sa amin sa magitan po ng Espiritu Santo mo, Lord. Anoint mo yung lingkod, O Lord, at tulutan mo ikaw mismo magsalita sa aming kalagitnaan, Lord. Kausapin mo lahat magbigay ng kaliwanagan at ganoon din kalakasan sa bawat isa. Ang mensaheng ito, Panginoon. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Now in the book of Isaiah 53 verse 6 says, all we like sheep have gone astray, and we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Now before we accepted Christ, we were like lost sheep before the eyes of God, because we wandered our own way. Nagkanya-kanya po tayo. Meaning lahat tayo po ay tumatahak sa my way, yung kantang my way. However, in 1 Chronicles 29:15, the scripture says, for we are aliens and pilgrims before you, as were all our fathers. Our days on earth are as a shadow and without hope. So David told God that his children are aliens and pilgrims before him. So meaning, inamin niyang bilang mga anak ng Diyos, sila ay mga manlalakbay lang dito po sa mundo o dito sa world. In fact, even in the New Testament, in Hebrew 11:13 says, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. So ito mga heroes of faith, kung tawagin po sa Hebrew 11, ay nag-confess po sila bilang mga anak ng Diyos na sila ay mga strangers lang at manlalakbay dito po sa world. At yun po yung salitang yun na manlalakbay, yan po ang dapat na nakatatak sa isipan natin kasi yan ang nakatatak sa isipan nila. Lahat ng mga heroes of faith na yan, kanya ganun ang faith nila. Kasi nakabaon sa isipan nila, hindi kami taga rito, kundi kami doon sa langit, kami malalakbay lang dito. Yun ang nasa mind nila at yun ang kanilang minemeditate pirme. And even in 1 Peter 2:11, para sa atin, ano sinabi ni Peter? Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. So Peter himself said that we are sojourners and pilgrims in this world. So meaning, temporary lang tayo dito po dahil tayo naglalakbay lang dito po sa mundo. In other words, dumadaan lang po tayo dito sa world patungo po sa ating destiny which is heaven. Tandaan po niyo tayong lahat ng mga Kristiyano ay may destinasyon po tayo, lahat po tayo. Kanya yun po ang dapat hindi mawala sa isipan po natin. Dapat nakafocus tayo na ang destiny natin ay doon po sa langit, ang destiny natin ay sa eternal life. But the problem is not the journey. Hindi yun ang problema yung paglalakbay. But the gate and the road to our destiny, yan ang problema po. Because in Matthew 7:13, the Bible says, the Lord Jesus Christ said, bluntly, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it.
So God Himself said, wide is the gate, and lapad daw, and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. So, ibig sabihin noon, talagang yung pinto mismo ay makipot yung pinto, ang sabi ng Lord. At talagang konti lang daw ang siyang pumupunta. Pero yung malawak na landas, marami ang dumadaan. Yun ang gusto nila, yung malawak po na walang kahirap-hirap. Ang sabi nga nila, pinahihirapan daw natin itong Christian life. Hindi po sa pinahihirapan, kundi yan po mismong nagligtas sa atin ang nagsabi niyan. And I believe that this is a universal text. Yung pong text na universal yan. May mga text po na talagang patungkol lang sa mga Israelites. Pero ito para sa lahat yan. Napilit pinadadali ng iba, mga kapatid. Akala ba ninyo madali nung tumanggap tayo sa Lord? Hindi po ganun kadali yun. Ang unang naging kalaban natin doon, yung ating religion. Gapos po tayo noon. Ako mismo, gapos sa religion noon. Ayoko ng Bible noon. Ayoko ng Word of God noon. Yung man's concept nandoon din. Yung man's concept versus God's concept. Yan ang mangyayari po. Kanya naglalabanan yan, dalawang yan, kaya mahirap po. Yung pride pumapasok. Sinasabi natin, ibig mo sabihin, ikaw kayong born again lang ang ligtas, yun ang nasa isip natin. Ganun kahirap yung mga kapatid. Kaya may nag-labor, may naghirap para sa atin lahat. May nag-pray sa atin, may nag-fasting sa atin, may nag-sacrifice ng time at ng pera para lang maligtas po tayo. Kaya nung mabuksan na po yung mind natin, naging madali yung pagpasok natin, pagtanggap lang natin through prayer, pabaptize tayo, receive ng Holy Ghost, okay na, tapos na. Kasi may naghirap na para sa atin. Ngayon, yung susunod ang matindi po ngayon. Sabi mismo ng Lord, Matthew 7:14, ano sinabi ng Lord? Difficult is the way. Difficult is the way. Yun ang sabi ng Bible. Difficult is the Christian journey. Yes, may joy, pero difficult. Yun ang sinabi ng Bible. Huwag niyo isipin tulad ng bypass road yan, na from airport to Baguio, 3.5 hours, ando na tayo, makinis ang daan, cemented po. Hindi po. Rugged road po yan. Aminin po natin yan. Yan yung mga problem sa ibang mga preachers po, pinadadali yung way, tapos makihati raw sa hirap ni Kristo, tapos madali. Paano mangyayari makihati tapos madali? Madali ba yung dinanas ng ating Panginoon? Kung makikihati tayo doon sa difficult way, yan po ang katotohanan. And there are only few who find it. Why? Ayaw ng difficult. Ang gusto na marami po ay yung broad way. Yung malapad, yung walang bawal, lahat po pwede. Yun ang gusto po nila. At ang isa sa mabigat pa sa journey natin ay yung phrase na somewhere along the way. Yan ang matindi po. Yung habang naglalakbay ka, somewhere along the way, may mangyayaring hindi maganda o hindi mo sukat, akalain po. Example, sa Mark 4:35-37. The scripture says, on the same day, when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. Now, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. So, noong araw na yun po, ay very smooth yung paglalakbay nila sa dagat. Siguro nandun sila, baka nagkakantahan pa sila. But somewhere along the way, biglang dumating yung bagyo, mga kapatid. Nataranta sila, natakot yung yung heart nila, yung heart ng disciples, talagang kumakabog lahat sa sobrang kasi nga naman, very smooth ang journey nila. Biglang lang somewhere along the way, biglang may malakas na bagyo, mga kapatid. Ito po, alam ng Lord ito, nakasama sa journey natin po. Uulitin ko uli, alam ng Lord na kasama sa journey natin ito. At ganoon yung pangyayaring somewhere along the way. Alam po niya na meron tayo niyan. At alam din niyan ang solusyon. Kaya nag-survive silang lahat. Ito yung nangyari sa atin nung pandemic po, noong 2019. Okay pa naman ang buhay. Kahit paano may business po, may kinikita, umunlad pa. Yung iba umunlad pa, mga kapatid, may job na maayos. Ang kita, yung iba umaasenso pa. Ang pangangatawan, malusog din naman. Smooth ang journey natin, napaka-smooth. But somewhere along the way, early 2020, ay biglang pasok ang virus. Biglang kalat, ang bilis. Biglang nabago ang takbo ng buhay sa buong mundo. Yung mga negosyo, bagsak, kabila at extreme na recession. Nandoon, ang dami na talagang infected talaga. Unfortunately, yung iba po namatayan pa. Why? Somewhere along the way, biglang nabago ang lahat. Kaya ang mga tao na taranta ngayon, pati Christians, affected at natakot din, mga kapatid. Pero wala tayong magagawa.
kasama sa journey natin sa world, yung somewhere along the way, kasama po, na tiyak na mangyayari. Why? In Matthew 24, verse 6, the scripture says, you will hear of wars and rumors of wars. Don't be alarmed. These things must happen. These things must happen. But they don't mean that the end has come. So the Lord Jesus Christ Himself said, these things must happen. So ibig sabihin, kasama sa buhay natin yung pagka maganda ang panahon, biglang lilindol. Maganda ang panahon, biglang may pestilences, katulad ngayon. Maganda ang panahon, biglang lang magkakagera. Kasama po, somewhere along the way, kasama po yun. Isa sa best example kay Job, alam natin lahat yan. Matapat, may takot sa Diyos. Ang Lord na nagsabi, ayaw ng evil talaga, lumalayo sa sama-sama. Ang ganda ng buhay, mayaman siya, sunod ang layo niya, yung mga anak niya, okay, nabibilin, gustong bilhin, malakas ang business niya. But somewhere along the way, bagsak bigla yung business niya, yung kabuhay niya, bagsak, bigla namatayan, 10 anak niya, patay lahat, yung malusog niya katawan, bigla nagkaroon ng bukol mula ulo hanggang paa, nagpahirap sa kanya. Paano nangyari ito? Somewhere along the way ay pinahintulot ng Diyos. Hindi paano, kailan nangyari? Somewhere along the way na pinahintulot ng ating Panginoon. Kaya sinabi sa Ecclesiastes 3:1, ano sabi nga noon? To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Sa verse 3 and 4, ano sinabi nga noon? A time to kill, a time to heal. Baliktarin natin. A time to heal. Somewhere along the way, a time to kill. Ganun ang nangyayari. Time to heal, pero mamaya, may namamatay. Time to break down, and time to build up. Baliktarin mo. A time to build up, somewhere along the way, to break down naman. Ito naman, a time to weep. A time to weep and a time to laugh. Baliktarin mo. A time to laugh, somewhere along the way. Ito naman, a time to weep naman. A time to mourn and a time to dance. Baliktarin mo. And a time to dance, somewhere along the way, a time to mourn. Bigla na lang, magsasayaw, mamaya nandoon nag-iiyakan na. Ganun ang buhay po natin. Ganun po ang journey natin dito sa world. Kasi sinabi ng Bible na somewhere along the way, na-encounter natin ang nagbabagong panahon. Yun yung sinabi gano'n. And changing seasons are inevitable in our journey. Hindi po mawawala. Hindi na po yan ang issue Kasi given na po nangyayari yan Pero mas matindi sa mga hindi mananampalataya. Dahil alam natin, pag hindi mananampalataya po ay, amin natin, yung iba po nagsisuicide sila, hindi lang makayanan. Pero maganda sa atin dahil kahit may kabigatan tayo, may nagpapagaan ang ating kabigatan, ang Diyos ang nagpapagaan po, itiwala lang po natin sa Kanya. Kaya lang ang tanong, anong gagawin natin pag dumating na sa atin yung somewhere along the way na negatibo po? Anong gagawin natin? Now, naalala ko po, when the Israelites went out of Egypt, Exodus 14, they were all very happy. Siyempre, masaya. Naglalakbay patungo sa land of promise. At sabi natin, dala lahat yung gamit nila, dala nila pati mga alas nila, yung nakinuha sa Egyptian o binigay ng Egyptian sa kanila. At imagine, for 430 years, nakakulong sila ro sa Egypt, mga kapatid. Naging mga alipin, naging busabos, inabuso, sinaktan sila, tapos biglang laya. Ano sa palagay ninyo ang nadadama nila? Na 430 years nakakulong, biglang lalaya siya. Para sila naglalakad sa alapaap, mga kapatid. Masaya, payapa, punong-puno ng kagalakan sila. But somewhere along the way, bigla sila nakarinig na yabag ng kabayo. Ang dami, mga chariots na sinundan sila para patayin po sila. Ang problem ay, nasukul sila ngayon. Nakapaligid sa kanila mga bundok po at sa harapan nila ay dagat. Ngayon, kaya iyak lahat sila, takot, sa isip, mamatay na sila, na inilabas sila na Egypt para patayin lang. Yun ang lumabas sa bibig po nila. Anong ginawa ni Moses? Exodus 14:13. Ano sabi ng ganon? And Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. So, kinalmante niya, yung mga tao, okay, cool lang kayo, be cool man, cool man. Yun ang sabi ng gano'n. Yung mga Egyptian na yan, hindi na ninyo makikita habang buhay yan. Pero kung tutuusin, hindi rin alam ni Moses kung anong gagawin. Pero as a leader, hindi siya nagpanik, hindi siya nagpakita na threat siya sa dumarating na yan at somewhere along the way, dumating sa kanila. Tapos sabay dulog sa Lord. Yun ang magandang hakbang na dumarating o ating gagawin pag dumarating ang somewhere along the way. Yung pong manalangin sa Lord. Sa Exodus 14, siguro ba tapos siya manalangin, ito sabi ng Lord,
Ano sabi ng Lord? The Lord said to Moses, "Why are you crying out for help? Tell the people to move forward." So bakit iyak ka na iyak dyan? Tell the children of Israel to move forward or to move on. Yun ang pangtapat sa kahit anong pangyayaring somewhere along the way. Move on po tayo. Diretso pa rin po tayo. Lord, dead end ito, dagat na ito. Pero sabi ng Lord, move on. Why? May destiny tayo eh. Pag may destiny ka, walang makakapigil sa destiny po natin. Even the gates of hell, ano sabi ng Lord, shall not prevail against it. Kanya kapag pinamove on ka ng Lord, kahit walang way, He will make a way for you because He is a way maker. Basta move on ka lang, diretso lang. Why? Kasi pag huminto ka, hahabulin ka ng kaaway. Sinong kaaway? Yung kaaway ng faith and doubt. Pag tayo po nakahinto, iisip tayo ngayon, ay hanggang ngayon, hanggang sa pagdating ng oras, magdududa ka ngayon sa salita ng Lord, magdududa ka sa pangako ng Lord, kasi nakahinto ka eh. Pag umatras ka naman, mas matindi yan. Sasaluhin ka ng kaaway ngayon. Yung matinding kaaway ng faith, ano yan? Walang iba kundi unbelief. Yung pong walang paniniwala, hindi ka na maniniwala. Once umatras ka na, hindi ka na maniniwala sa Word of God, ni sa pangako ng Lord, pati sa preacher, pati sa pastor mo, hindi ka na maniniwala. Kasi umatras ka na eh. Kaya yung huminto lang, delikado na, lalo na yung pag umatras po tayo. Ngayon, anong dapat nga natin gawin? Paano tayo mag-move on? Yan ngayon ang tanong. In the book of Ruth 1:1-5, binasa na natin kanina po, no? Now it came to pass, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech, the name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. Now, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they went to the country of Moab and remained there. Now then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. And now they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. Now then both Mahlon and Chilion also died, so the woman survived her 2 sons and her husband. So the Bible says that there was a woman named Naomi, the wife of Elimelech. Now they had 2 sons, Mahlon and Chilion. And both of them were married, one to Orpah and the other one to Ruth. Now, larawan sila ng isang masayang pamilya talaga at nakaangat sa buhay. Meron silang kabuhayan po. At sabihin natin, masaya sila araw-araw. Katulad ng mga pangkaraniwang pamilya, makikita natin sa loob ng bahay, nagbibiroan, nandoon, walang pinoproblema kasi meron silang kabuhayan. At sabihin natin, talagang wala silang iniisip na hindi magandang mangyayari. Ayos lahat, okay lahat, everything is fine. Yun nga sinasabi, talagang okay lahat. But somewhere along the way, ay namatay si Elimelech, ang asawa ni Naomi. Isa ito sa pinakamasakit na maaaring mangyari sa buhay ng tao po, yung mamatayin ka. Aminin po natin yan. And somewhere along the way, namatay naman yung kanyang 2 anak na lalaki, si Mahlon at si Chilion. So, napakasakit na dagok ng buhay o sabihin natin pangyayari sa kanila at ang mabigat pa, dahil sa pagkamatay ng 3 breadwinners nila, dumana sila na matinding kahirapan sa financial po. Napakabigat na dinanas nila Ruth at Naomi somewhere along the way. Now, in Ruth 1:8-11, ito sinabi ng Bible po. And Naomi said to her 2 daughters-in-law, "Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. And the Lord grant that you may find rest each in the house of her husband." So she kissed them, and they lifted up their voices and wept. And they said to her, "Surely we will return with you to your people." But Naomi said, "Turn back, my daughters. Why will you go with me? Are there still sons in my womb that they may be your husbands?" So Naomi decided to separate. Sila lahat mag-separate, maghiwa-hiwalay na lang sila. Kaya pinauwi na niya yung 2 kanyang manugang sa bahay nila na kanilang magulang po. Pero hindi pa rin tumitinag yung 2.
Kasi sinabi niya, aantayin ninyo pa ba ako na magkaanak ako at lumaki niyo para mapangasawa ninyo? Napaka-imposible, napakatagal na panahon noon. Kaya pangalawa, matanda na ako, kaya hindi na ako magkakaanak. So that means both of them were free to return to their home to remarry and escape from severe poverty. But that means, si Naomi po ay sumuko na. Ayaw na ni Naomi po talaga. Kung basta ayaw ko na mag-move on. Dahil sa nangyari, somewhere along the way na yan, sa kanyang journey, ayaw ko na. Sige, basta mag-iwalay na tayo. At ako, babalik na lang ako doon sa aming bayan, maghihirap ako doon, hanggang sa mamatay ako. Yun na nasa mind niya. Kasi suko na nga siya. Basta umatras ka, ganyan niya. Basta uminto ka, yan ang mangyayari. Basta hindi ka nag-move on, gano'n ang magiging desisyon mo. Hiwa-hiwalay na lang. Katulad din ng maraming Kristyano, kapag may nangyari hindi maganda, somewhere along the way, kung hindi tumigil, umaatras, kaya madalas nilalamon ng doubt at unbelief ang kanilang mga faith. Kanya, in Ruth 1:14, ito po sinabi ng Bible, then they lifted up their voices and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. So nag-iyakan silang tatlo, nagyakapan sila. Pagkatapos si Orpah, yung isa, ay nagdesisyon na iwanan yung biyenan sa ganung kalagayan. Iwanan na kita, wala na ako magagawa. Naghihirap na tayo pareho. Sige, diyan ka na, babay ka na. Ayun ang kay Orpah. But on the contrary, si Ruth po, he clung to her. Do you know the meaning of cling? Pag nag-cling po tayo, ibig sabihin nun, hinawakan siya or niyakap siya ng mahigpit. Gaano kahigpit? Tulad ng basang telang nakadikit sa damit. Ganong katinding pagkakayakap ni Ruth doon sa biyanan niya, mga kapatid. Tapos sa verse 15, ano sinabi ng ganon? And she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. So, diniscourage na siya ni Naomi. Sinabi niya, yung bilas mo ay umalis na. Sumunod ka na sa kanya. Tama na, sige na, maghiwa-hiwalay na. Dapat ikaw rin, umalis ka na rin. Dahil para wala tayong problema. Yun na, problemahin mo na yung sarili mo. Ako baala sa sarili ko. Siguro sabi ni Naomi, Ruth, mag-isip-isip kang maigi. Kapag sumama ka sa akin, hindi lang kahit santuka, suntok sa buwan ito. Ibig sabihin, hindi alam talaga kung ano gagawin. Ang magiging buhay mo, hindi natin alam. Pare-pareho, hindi natin alam. At hindi alam kung saan kukuha ng pagkain, hindi alam kung saan titira lang, hindi alam din. At ayon sa kanya ay kasalukuyan siyang pinarurusahan ng Diyos. Yun ang sabi niya. Pagkatapos, sasama ka sa akin. Yun na nasa mind ni Naomi. Maaari sinabi ni Naomi kay Ruth. At talagang dinidiscourage siya para wag na sumama. Ganyan po talaga pagka ikaw na hindi nag-move on. Puro pa discourage ang salita mo. Puro pa atras ang salita natin. O doom sa na naka-steady lang tayo, nakahinto tayo. Ganon ang salita natin. Imbis na mag-encourage ay pa-discourage ang salita natin. Ngayon, matindi sagot ni Ruth. Ano sabi ni Ruth na ganon? Ano sabi niya? But Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. Huwag mo kong pigilan ng pagsunod sa iyo. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. So kung saan pumunta, anong kung saan pumunta? Wala nga pupuntahan yan eh. Tapos kung saan pupunta ka. Kung saan siya manatili, doon siya, siya nga babalik na siya sa kahirapan, yun na lang gagawin niya, doon na sa kanila. Saan patitira kundi sa miserableng buhay? Yun ang kanyang gagawin na ngayon. Pero ang sabi ni Ruth, sasama pa rin ako sa iyo. Yun ang sabi niya. Ang mas matindi pa sinabi niya, your God shall be my God. Yung Diyos mo, yan ang Diyos ko. As a Moabite, meron silang kinagistan Diyos-Diyosan po. Aminin natin. Pero para kay Ruth, yan Diyos mo ang gusto ko. Yung gusto kong sundin, yan Diyos mo. Siguro sinabi ni Naomi, Ruth, namamahalo yung Diyos ko. Yun ang sabi ni Naomi sa kanya. Nakita mo ako, pinarurusahan ako. Wala akong pakialam. Gusto ko pa rin sumunod sa Diyos mo. Dahil para sa kanya, kahit anong mangyari, move on pa rin siya. Mag-move on pa rin siya. Nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na mag-move on, tumahimik na siya, nagsama na silang dalawa. Yun ang ginawa niya. Okay, wala tayong magagawa. Sige, magsama lang tayong dalawa. Nang magsama silang dalawa, ano unang ginawa ni Ruth? Ano unang ginawa niya para sinabing nag-move on sila? Hindi sinabing nag-pray siya. Nag-pray. Of course, alam ko nag-pray siya, pero hindi ginawa niya puro prayer, hindi po. Hindi sinabing naghintay siya na magpapakain sa kanila, o naghintay na mahabag sa kanila, o nangutang dito, utang doon, o nagpaawa sa iba. No, hindi po ganun. Hindi sumagi sa isipan niya yon. Bagkos, ano yung unang ginawa niya para mag-move on siya? Okay. In the book of Ruth 2:1-2. Ano sinabi ganoon?
And there was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth of the family of Elimelech. His name was Boaz. So Ruth the Moabite said to Naomi, please let me go to the field and glean heads of grain after him, in whose sight I may find favor. And she said to her, go, my daughter. So nang marinig ni Ruth yung tsansa na pwede siyang kumita, ginrab niya agad yung unang trabaho, yung trabaho na yun. Anong trabaho yung kinuha niya? Tagapulot na nahuhulog na grain o yung uhay na tagapulot, meaning susunod-sunod siya rin sa tao dahil pinupulot niya yung nahuhulog. Mahulog, pinupulot niya. Yun ang trabaho niya. Dati silang nakaangat sa buhay. Kung di ako nagkamali, may lote silang pinatataniman. Ngayon, namumulot na lang siya na nahuhulog doon sa mga gumagapas. Diyan ninyo makikita na pag gusto mag-move on, kahit anong trabaho, basta't marangal, papasukin yan. Ngayon, bakit? Gusto mo mag-move on eh. Hindi ka pwede mag-move on na nandun ka lang sa isang tabi at nagmumukmo ka ron. Hindi move on yun. Talagang stand still yun. Baga ganun po. Hindi po, move on ang ganyan po. Bakit tayo dapat mag-move on? Kanina sinabi ko na sa inyo, manlalakbay po tayo. Ang manlalakbay po ay dire-diretso po. Dire-diretso yung lakad yan talaga. Kahit anong mangyari, magkasakit. Pagkatapos ng wala ng sakit, diretso na naman niya hanggang sa makarating sa kanyang destinasyon. Ganun po. At yun ang mentality, mga kapatid, ni Ruth, na talagang move on sa kanya. Paano siya nag-move on? Yan ang tanong ngayon. Okay, nagtrabaho siya. So ano ibig sabihin nun? Una, ginamit niya agad yung kanyang isip. Tapos ginamit niya yung kanyang mga paa. Ginamit niya yung dalawang kamay niya. Pagkatapos yung lakas niya, yung lahat ng yun, ginamit niya. Yan yung madalas nating hindi napapansin kapag nasasaid na tayo, kapag nawala ng business, nawala ng trabaho, sasabihin mo wala nang natira sa'yo. Kaya hindi ka na makamove on. Pero meron, kaya lang hindi mo napapansin. Bukod sa Diyos, ang number one, yung isip po natin. Yung brain po natin, yung utak natin. Yan ang pinakamatinding bagay o binigay ng Lord sa tao para makamove on po tayo. Basta tayo na nasa black sa somewhere along the way na hindi maganda. Ang number one dyan, pagganahin ito agad. Huwag ito pag emotion ang pinagana po natin, titsakin ko sa inyo, hindi tayo makakamove on po. Nandoon lang tayo sa kung saan tayo nandoon, mag-iisip tayo, magtatanong tayo sa Diyos. Yun ang mangyayari po sa atin. Pero pag nag-move on ka at ginamit mo to, mag-move on ka ngayon. At sa pamagitan na yan, kaya mo isipin kung paano ka lalaya sa kung ano man yung problema mo. At yung kamay mo na pwedeng gumawa sa bagay na dapat mong gawin para kumita ka. Sa madaling sabi, yung paa mo pwede ka maglakad para puntahan kung saan yung kabuhayan na pwede mong puntahan. Yung lakas na katawan na binigay ng Diyos sa'yo ay gagamitin para makabangon ka, para sa araw-araw may pangkain ka. Yan lahat ng yan, natira kay Ruth, ang ginapit niya upang mag-move on siya. So nasa atin pirmi yan. Tuwing tayo po ay sabihin natin nagkakaroon ng somewhere along the way na hindi maganda, may natitira sa atin na pwedeng gamitin natin. Una, ang Diyos, of course. Ang pangalawa dyan, ang isipan natin, ang kamay natin, ang paa natin, at ang katawan natin, lakas natin, pwede nating gamitin po. Kanya yung iba sa atin, wala na, nawawala, parang wala na tayong paa at saka kamay, hindi tayo makakilos na. Hindi obra. Nandiyan pa rin po yan, mga kapatid. At bilang manlalakbay, dapat diretso pa rin tayo. Lakad yung paa, sa madaling sabi. Sana kabuhayan, doon, sige lakad. Why? Hindi naman ako taga rito eh. Taga rin ako sa taas, basta sige lang. Diretso lang. Ganun po yung manlalakbay na tinatawag. Somewhere along the way, eto na naman nangyari. Inudyukan ni Naomi si Ruth na mag-asawang muli. O mag-asawa ka na, Ruth, kasi alam mo naman, gusto ko rin, sinabi niya security, para ma-secured ka din. Yun ang sabi niya. Ang napili niya ay si Boaz. Si Naomi, nakapili. Yung biyana niya, ang napili si Boaz. A man of great wealth and of the family of Elimelech. Siya po ang may-ari mismo ng field na pinagpupulutan niya ng grain. Yun po yun. Na hindi niya alam. Talaga hindi niya alam na yun ang may-ari po. Kaya dyan yung makikita paano siya nilid ng Lord eh. Nung ginamit niya yung isip niya, ginamit niya yung kamay niya, ginamit niya yung paa niya, nilid yung paa niya ng Lord. Patungo doon kay Boaz po. Napakaraming field niya kung sino-sino nandiyan dyan. Pinuntahan niya mismo yung kay Boaz na hindi niya alam kamag-anak pala yun ng kanyang biyanan. At doon siya dinala ng ating Lord. Now, to cut the story short, sinunod ni Ruth yung tradition at nakaugalian nilang gawin. Pag meron silang gusto mapangasawa, sinunod niya. At sa kilos at habag at ng Diyos, imbis na i-reject siya ay tinanggap siya ni Boaz bilang kanyang asawa po.
tandaan po ninyo, sinabi ni Boaz yan, ako natutuwa sa iyo sapagkat ikaw, pwede mong piliin yung mga bata, mga pogi, nandun bata, mayaman, pero ako ang pinili mo na may edad. Siguro mga 50 years old si Boaz po. Ako pinili mo at mayaman si Boaz po talaga. Pero marami din mayaman mga bata na nando doon, na mga pogi rin mga kapatid. Yan ang problema rin sa iba. Mga babae, huwag kayong magagalit, kanya kayo nasisilat. O tinitignan, ayaw mo si Boaz. Ang gusto mo, yung bata na iiwan ka. Yan ang problema. Iba, ang batayan kasi natin yung pogi eh. Wag mga babae, madidisgrasya kayo pag pogi ang inyong batayan. Hindi po yan ang batayan. Ito po ang batayan, tsaka yung connection niya sa Lord. Kung yan ay may relasyon sa ating Diyos, yan ang pinagbabatayan po natin. Kasi pag yan ang batayan ninyo, magugulat kayo, bibigay siya ng Lord. Pogi na, may pera pa, sabi, may trabaho pa, mananampalataya pa. Yan ang bibigay siya ng Lord. Ang tanong, bakit? Kasi hindi mo tinignan yung panlabas eh. Siya na nga nagsabi sa 1 Samuel 16, sinabi niya ganon, hindi ako tumitingin sa panlabas, panloob, ang puso ang tinitingnan. Ganon din kayo mga babae, para hindi kayo mahasilat. Tingnan nyo, alam ko sa inyo, may nakikinig, nasilat ka, di ba? Dahil pogi ang gusto mo. Yan ang problema. Huwag kayong kahanap ng pogi po. Huwag po. Hindi yun ang basihan po. Ang basihan, ang puso po ang basihan. At makikita nyo mapapabuti. Kaya nagustuhan siya ni Boaz eh. Biro mo nga naman, ang daming gwapo, nando mga bata, nando matitikas, nando doon. Hindi pinili ni Ruth yun. Hindi yan. Ito ang gusto ko. Ito. Dahil alam ni Ruth na itong Boaz na ito mga kapatid, nung magkakilalan sila, matapat sa Diyos yung Boaz na yon. Matapat sa Panginoon yung Boaz na yon. Kanya yun ang napangasawa niya. And as a result, yung dati namumulot sa field ay napangasawa yung mismong may-ari ng field. Sino mag-iisip na sa katayuan ni Ruth na tagapulot lang na nahuhulog na uhay ay maging asawa siya ng mayaman tao sa lugar nila? Lahat ng yan ay naganap dahil nagkaroon siya ng misfortune somewhere along the way. Na hindi siya tumigil, ni hindi umatras sa journey, bagkos ay nag-move on pa rin siya. Diretso pa rin. Paano nagawa ni Ruth na mag-move on sa kabila na matinding nangyari sa kanya somewhere along the way ng kanyang buhay? Paano? Yan ngayon ang katanungan. Sa Ruth 2:11, ano sabi ka doon? And Boaz answered and said to her, it has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law. Nakarating sa akin at alam ko nakarating sa Diyos yan. Sinabi kay Boaz that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth and have come to a people whom you did not know before. Abay, nakarating sa akin yung ginawa mo sa biyanan mo. Kung gaano ka naging katapat sa biyanan mo, na pinaalis ka na, ayaw mo pa rin, sinamahan mo siya. Maging sa hirap, maging sa ginhawa, magkasama kayo. Ano ibig sabihin nun? She stood by the principle of loyalty. Yun po yung principle of loyalty. Madalas ang loyal tayo sa ating asawa, hanggang sa tumanda, hanggang sa mawala sa mundo, hanggang sa asawa lang, madali sabi. Marami nga sa inyo, alam ko may nanonood sa inyo, kagalit mo pa yung biyanan mo eh. Hindi ganun si Ruth. Si Ruth po, extended yung loyalty niya. Hanggang doon sa biyanan niya, loyal pa rin siya sa biyanan niya dahil loyal siya sa asawa niya. To the extent na hindi na niya binalikan yung mother and father niya at yung bayang kanyang kung saan siya pinanganak. Yan po yung tunay na loyalty, umi-extend patungo sa ibang mahal niya sa buhay. Ganun po ang tunay na loyalty na tinatawag. Hindi sabi mo ako loyal ako sa iyo, pero sa kapatid mo hindi, sa ganoon hindi. Hindi pwedeng ganoon. Pag loyal ka dyan sa asawa mo, loyal ka rin sa biyanan mo, loyal ka rin sa mga mahal mo niya. Ganun po ang loyalty, extended po. I remember David who was a loyal friend to Jonathan. When Jonathan died, pinahanap niya lahat ng mga kamag-anak nito. Sa panahong yun, madalas pinapatay, yung nang pumapalit ng hari, yung lahat ng mga kamag-anak ng pinalitang hari. Madalas pinapatay. But because his loyalty to his friend extends sa mga kamag-anak nito, ginawan pa sila ni David ng kabutihan. Pinakain pa sa lamesa niya mismo. Sa madali sabi, ang pagiging loyal niya sa kanyang asawa ay diretso sa kanyang biyanan at umabot sa Diyos. Sa Diyos ng kanyang biyanan. Na buhay, na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob na mag-move on sa kabila ng hindi magandang pangyayari somewhere along the way ng kanyang buhay. Now, naniniwala ako kung tayo ay magiging kasing loyal ni Ruth
sa Diyos at sa mga ginagamit ng Diyos. Yun, dinugtungan ko yun. Kasi marami iba sinasabi, ako loyal sa Diyos. Sa pastor ba? Hindi. Basta sa Diyos lang ako loyal. Hindi pwedeng ganun po. Pag naging loyal kayo sa Diyos, maging loyal kayo sa ginagamit ng Diyos. Yung iba po, takot sabihin, loyal ako kay pastor, ayaw. Loyal ako sa mga leader, ayaw sabihin. Basta ako sa Diyos lang, hindi ka loyal sa Diyos pag gano'n, dahil ang Diyos ang naglagay dyan. Kanya sa parte, kasi loyal ni Ruth sa Diyos at sa mga ginagamit ng Diyos, tityakin ko sa inyo gaano mang kabigat na dumating yung summer along the way sa journey ng ating buhay. Makakaya pa rin natin mag-move on patungo sa destination natin, patungo po sa langit. Yes. For information, 2 klase po ang summer along the way na dumarating sa ating buhay. Kay Ruth, dumating ang negatibong summer along the way. Ito nang mamatay ang kanyang biyanan na lalaki, sinundan ang kanyang asawa, tapos namatay din ang kanyang bilas. Pero nung mag-move on siya, dumating sa kanya yung positive na summer along the way na magkaroon siya ng hanap buhay una. At di natapos doon, summer along the way, na pangasawa niya, ang pinakamayaman tao sa kanilang lugar. Ang summer along the way, nagkaanak sila na ang pangalan ay Obed. And summer along the way, naging anak ni Obed si Jesse. And soon, summer along the way, naging anak ni Jesse si David. And somewhere along the way, pinanganak si Jesus Christ na galing sa lineage ni David po. Sa madalit sabi, kundi dahil sa somewhere along the way na negative sa buhay ni Ruth, wala yung Jesus Christ na ipinanganak mula sa lineage ni David na nagligtas sa atin at patuloy na nagliligtas sa maraming tao. Nakita na natin yung naging bunga ng negative somewhere along the way sa buhay ni Ruth na madalas na di-discourage tayo pagka may ganun po. Blessing na hindi kayang tapatan ng lahat ng kayamanan sa buong mundo ang naging kapalit ng summer along the way sa buhay ni Ruth. Kaya tayong lahat na may mga hindi magandang dinaranas o negatibo summer along the way, huwag tayo matakot o huwag tayo malungkot o ma-discourage. Huwag. Basta mag-move on ka lang at titiyakin ko sa inyo, sa likod niyan, there is something good na nakalaan para sa iyo. Meron po. Dahil ang loyalty mo sa Lord ay extended hanggat difficult times, not only during blessings po. Yun ang loyalty po. Hindi loyal lang pag may blessing. Pag wala na yung blessing, difficult times, wala na yung loyalty. Hindi ubra. Ngayon ang tanong, bakit ang loyalty ni Ruth ang nakita ng Lord para panggalingan ng lineage ng ating Panginoon? Yan ang tanong ngayon. Now, noon sinabi ko sa inyo, sa bandang una, sinabi ko si Ruth ay dati sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yes, kasi Moabite siya. Alam natin lahat yung ganyan, basta nakatali sa religion, kung gaano ka-faithful sa kanya religion. At yun ang nakita ng Lord dito po kay Ruth. Nakita niya gaano ka-faithful dito doon sa kanyang mga Diyos-Diyosan na yun, gaano ka-faithful doon sa kanyang religion na yun. At yung faithfulness na yun, ang nakita ng Lord sa kanya. Kanya siya tinawag ng Lord, inilagay siya ng Lord sa pwesto na yun para yung faithfulness na yun, magawa niya para sa kanya. Para sa Diyos niya magawa yung kanyang faithfulness. Naalala ko mga kapatid si St. Paul. Bakit si St. Paul tinawag ng Lord samantalang pinagpapapatay ng mga Kristiyano? Ilang Kristiyano pinagpapatay ni Paul? At talaga natutuwa pa siya pagka pinakukulong niya, pinahirapan niya, iba pinapapatay niya, natutuwa pa siya, nagmamalaki pa siya. Dahil mahal na mahal niya yung religion niya. Yung kanyang religion na Judaism po ay talagang nakakapit siya doon at faithful na faithful siya ron. Kanya, kung titignan mo si Paul, kinatatakutan ng mga Kristiyano. Dahil nga sa kanyang asal lang siya, ginagawa niya ngayon sa mga Kristiyano po. Dahil sa kanyang pagiging faithful doon sa kanyang religion po. But somewhere along the way, yung pong road going to Damascus, nung patungo sa Damascus, bigla na lang sumulpot ang liwanag po. At tinanong niya, sino ka, Panginoon? At sinabi, I am Jesus. So, sa madali sabi na, encounter niya ang Lord. At magmula doon sa oras na yun, itong nag-mercicute po ay biglang nabaligtad po. Bigla po mga kapatid, naging tunay na Kristiyano at matinding Kristiyano. Siya po siyang pinakamaraming nagawang sulat po dito sa mga epistle sa Bible po. Samantalang dati ganun siya. Why? Bakit pinili ng Diyos si Paul? Nakita ng Lord yung faithfulness ni Paul to the extent na pumapatay sila at sabihin natin na pinakukulong niya yung aagay sa religion nila. Ganun si St. Paul. Kaya kita ko kung lumaban yan, pati sa debate, kung lumaban yan, ganun na lang. Pinaglalaban niya talaga, ganun siya ka-faithful sa Diyos. Kasi yung faithfulness niya Diyos sa religion niya, binigay niya sa atin, Lord. At yun nga yung iniintay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Yan po, iniintay ng Lord sa atin. As a matter of fact, ako mismo magpapatotoo sa inyo.
Ako po, bound ako sa religion po. For information po, 9 na taon akong pumapasan po sa Quiapo. 9 na taon ako nagsasayaw ng Santo Niño sa Tondo po. Si admin na nabubwisit pa sa akin pag pinagsasayaw ko sa Tondo po, ayaw niya. Pero ganun ako kapanatiko po. Pag binanata mo yung religion ko, magagalit ako sa'yo. Meron nag-share sa akin mga kapatid ng Bible, pinupok ko ng Bible sa ulo dahil kinalaban yung religion ko. Ganun po ako katindi sa religion ko. At ganun ako ka-faithful sa madaling sabi. At kahit may dumarating na problema sa buhay ko, nagdadasal ako sa Kanya, pero walang sagot. Sinasabi ko, siguro pagsubok lang ng Diyos ito. Nauunawaan ko ang Diyos. Nauunawaan ko yung Diyos ko nung oras tayo sa madaling sabi. Dahil sa katuwiran ko, sa hirap, sa ginhawa, Diyos pa rin kita. Ganun ako ka-faithful mga kapatid. At yung faithfulness ko na yun, doon sa religion ko, yun yung ang kinuha ng Lord sa Kanya. Ako tinawag ng Lord para yun ang ibigay ko naman sa Kanya. Kanya kayo lahat na nanonood ngayon, alam ko marami ganyan kayo. Dati ganyan po kayo. Pero yung inyong faithfulness doon sa dati ninyo, dapat ngayon natin ipakita sa tunay na Diyos mga kapatid. Ngayon natin ipakita kung gano'n tayo ka-faithful sa nung araw, mas dapat tayo maging faithful sa Diyos natin na totoo ang Diyos po natin. Ganyan sa parte nga mga kapatid, dapat po malaman natin lahat na pag sinabing loyalty, yung kung ano yung loyalty natin noon, yun ang dapat pakita natin sa ating Lord. As a matter of fact, yan po lahat na nangyayari ngayon na mga somewhere along the way sa ating buhay na mga negatibo ay yan po'y pagsubok ng Lord sa atin kung tayo magiging matapat pa rin sa kabila ng mga negative na nangyayari somewhere along the way sa ating buhay. Hindi po para tayo saktan talaga, kundi para, although sometimes talaga masakit po. Pero yun po ay ginagawa ng Lord, pinapahintulot ng Lord sa atin para makita talaga kung gaano katibay, kung gaano tayo kaloyal, kung gaano tayo katapat sa ating Panginoon po. Kasi sa ating Panginoon po, yung katapatan natin, ang tinitignan ng Lord, yung katapatan natin sa Kanya. Kasi po ang Lord natin, sinabi ng Bible na matapat siya kahit hindi tayo matapat at nakikita po natin yan. Kaya tinitingnan din ng Lord ngayon sa atin po, kung tayo magiging matapat, kung dumanas tayo ng ganyan mga problema sa buhay, magiging matapat pa rin ba tayo sa Kanya? Yan ngayon ang katanungan. Kanya kung gano'n tayo katapat na katulad ni Ruth po, titsakin ko po sa inyo, yung positive na somewhere along the way, ang papasok po sa atin. Sapagkat naniniwala ako sa bawat negative na somewhere along the way, ay mayroong positive na somewhere along the way. May bawi po yun, sigurado po, may bawi po. Ganun po ang Diyos po natin. Kaya nakita nyo, meron time para mag-weep, may time para umiyak, may time para matuwa, may time para mawala, meron time para magkaroon. Ganun sa Lord eh. Kaya pagka may negative na somewhere along the way, meron din pong positive na darating po sa ating buhay. Sigurado po yan. Maging matapat lang po tayo sa Kanya. At isa pa, meron tayong dapat pagandaan na somewhere along the way, na dapat maghihanda lahat tayo. Sapagkat naniniwala tayong lahat, na bago dumating ang 7 years tribulation ay magaganap ang ating inihintay, ang rapture day. Kailan yan? Somewhere along the way ng ating journey bilang Kristiyano. Darating po siya. Kanya lahat tayo dapat po nakahanda po tayo. Mamuhay tayo sa mundong ito na parang isa na lang manlalakbay na hindi talaga taga rito po, kundi ang heart and mind natin nandun na sa ating Panginoon. Nandun na sa taas talaga. Ang magugulit ka, hindi yung, although masasaktan tayo, pero hindi gaano po at hindi nyo masyado mararamdaman yung mga nangyayaring ganyan. Pag ang mind natin nakapokus po na nandun na po sa taas po talaga ang tunay na buhay po natin. Kasi pagkataong ito po, bang manalangin po tayo, yuko natin ang ulo natin, tayo dudulog sa ating Panginoon. Diyos na nasa langit, sa oras pong ito, Panginoon ko, salamat po nilinaw mo sa amin. Dahil madalas marami po sa amin, hindi namin maunawaan ang mga bagay na pinapahintulot mo sa amin, Ama. Hanggang sa kami nakapagtatanong sa iyo, Panginoon. Pero ginaunawaan namin, O Lord, talagang somewhere along the way, may mangyayari maring hindi namin magustuhan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo kami mahal. Hindi ibig sabihin nun na kami po ay tinakwil mo na o kami tinalikuran mo. Hindi. Ay ibig sabihin nun ay tinitignan mo ang katapatan namin sa iyo. Ako sa kabila ng somewhere along the way na negatibong yan, kami po'y magiging matapat pa rin sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon ko, dahil hindi namin kayang gawin yan kung wala ka. Tulutan mo ang Holy Spirit po ang manguna sa amin
Para po sakali man, meron mga somewhere along the way na yan, mapagtagumpayan po namin. At hindi kami manghina, at hindi kami magtanong sa iyo, Panginoon ko, hindi maluwag sa kalooban, tanggapin namin, Panginoon ko. Dahil alam namin sa likod niyan, ay may magandang bagay kang iniisip para sa amin. Maraming salamat, Lord. At muli nilinaw mo sa aming puso at isipan ang mga nangyayari sa amin bilang Kristiyano. At tulungan mo kami ma-focus na ang aming paningin, ang aming puso, aming isipan, doon po sa taas. Na ituring namin itong mundong ito na isa lamang lugar na aming paglalakbay patungo po sa iyong kaharian. Maraming salamat, Lord, at iunat mo kamay mo sa lahat ng mga kapatiran, Lord. Sa lahat ng mga Kristiyano nanonood ngayon na may karamdaman, Lord. Alam ko, Panginoon ko, dati silang malusog. At somewhere along the way, nagkaroon sila ng karamdaman. Pero naniniwala ako, Panginoon ko, sa oras ito, kaya mo silang pagalingin. Kaya iunat mo ang kamay mo sa kanila, O Diyos. In the name of Jesus Christ of Nazareth, hinihiling ko, padaluin mo divine healing and divine miracle sa kanila ngayon din. In the name of Jesus Christ. Tulungan mo sila, Panginoon ko, na bumangon sa karamdaman, Panginoon, na malakas at malusog, Panginoon ko. Ganun din yung iba, Panginoon, na dati po'y nananagana, but somewhere along the way, ngayon po'y nahihirapan sa finances. Tulungan mo huwag ma-discourage, Panginoon. Yunat mong kami mo at paisip mo sa Kanya, Panginoon, na Ikaw magbabalik ng lahat na nawala sa Kanya, Panginoon ko. At bukod sa lahat sa mga nangihina, Lord, tulungan mo ang mga nangihina, Lord. Tulutan mo, Panginoon ko, dati silang malalakas, Lord. Somewhere along the way, humina. Kaya tulungan mo, Panginoon, na makabangon po yung lahat ng nangihina, lahat ng nanlulupay-pay, bangon mo sa pananampalataya. At tulutan mo maging mainit kami, Panginoon, maging matapat sa iyo sa kabila ng mga nangyayaring pagsubok na ito, Ama. Marami po salamat, Panginoon ko. Mula sa araw na ito, Panginoon, tutulungan namin at tuturuan namin ang sarili namin, mag-move on kami sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa amin. Pero hindi kami naka-move on, Panginoon. Pero hindi kami pa-abante, takbo namin, Panginoon. Hindi kami titigil ni aatras, Panginoon, kundi patuloy pa rin na paabante ang aming kilos po. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas, tinadakila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, purihin po ang Diyos, mga kapatid, at salamat po sa ating Panginoon at muli binigyan tayo ng aralin para po ma-enlighten tayo, ma-encourage tayo sa buhay, lalo sa mga dumadanas ng problema po. Ulitin uli ho, kung meron kayong negative ngayon na somewhere along the way, huwag kayong mag-alala, hintayin nyo lang. Ang susunod yan yung positive na somewhere along the way. Titsakin ko po sa inyo yun. Magkakaroon po nun. Hindi puro negatibo yan. May positive po, sigurado po. Ganun po ang Diyos po natin. Basta manatili lang tayong tapat. Tapat tayo sa Kanya sa kabila na nangyayari ngayon somewhere along the way sa ating buhay, matapat pa rin po tayo sa Kanya. Purihin ng Diyos, mga kapatid, at sa pagkataong ito po ay bibigay ko po sa inyo si Pastor Lud para explain po sa inyo itong gospel nito na nangyayari somewhere along the way nung pong New Testament. Salamat po sa inyo lahat and may God bless you all. A pleasant and wonderful day, brothers and sisters. Salamat po sa ating Lord sa isa na naman napakagandang mensahe na binigay niya po sa atin through our beloved Bishop. At ngayon po narinig po natin na talagang dumarating po sa buhay po ng tao ang problema somewhere along the way. Pero naniniwala po ako na kahit dumating po yan, mga problema po na yan, but as long as you have Jesus in your life, na katulad po ng ating po napakinggan kanina, ay mas magiging magaan po para po sa atin. At mas makakaya po natin kasi nga po nasa atin po si Kristo. That is why to all our first time viewers, though ang mga problema po ay hindi po maiiwasan, pero kung gusto po natin maging mas magaan po siya at mapagtagumpayan po natin ang problema, first, you need to accept Jesus in your life by believing in His gospel. Kaya alam po, ano po ba yung gospel na yan na kailangan po nating paniwalaan? In the book of 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried,
and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya lang po, hindi po natatapos sa paniniwala. Kailangan po ito pong gospel na ito ay i-apply po natin sa ating pong mga sarili by obeying the gospel in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, "Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit." So first is repentance. It symbolizes the death of Christ. Tayo naman po ay magsisisi naman po ng ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So para bagang pinapatay po natin ang ating pong mga kasalanan, at naniniwala po ako kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat ang nagawa mong pagkakamali or kasalanan sa ating Lord, as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sin. So yan po ang unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ naman. So para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo sa pamamagitan po ng bautismo. So babautismuhan po tayo or ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ. At yan pong tubig na yan ay larawan po ng bautismong nagliligtas sa inyo. Ngayon, ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isa pong pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi according to 1 Peter chapter 3 verse 21. So yan po ang pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ, or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Marami po sa atin, nahihirapan po tayong magbago. Gusto mo, kaya lang hindi mo magawa. Pabalik-balik. Magbabago ka ng 1, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan. Mamaya, ito na naman. Babalik na naman po yung mga weaknesses natin. Pero once you have the Holy Spirit in you, or the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin para makapagbagong buhay po tayo. At yan din po ang siya pong pinaka-guide po natin, mag-guide po sa atin para masunod po yung kalooban ng ating Panginoon, para hindi po gumawa ng kasalanan, ng mga bagay na ayaw po ng Diyos. Yan po ang tutulong po sa atin. Kaya nga po yan din po ang tutulong para makapagbago tayo ng tuluyan. So unang-una, huwag niyo pong kalimutan, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay? Yuko po ninyo inyong mga ulo, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas, at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay, at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng interested po magpabaptize, andyan po ang mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayo tumawag para makapagpa-schedule po ng water baptism. Gayun din po, pwede rin po kayo mag-message po sa ating pong FB page, nang sa gayon mabigyan po namin kayo ng further instructions. So meanwhile mga kapatid, bago po tayo magtapos, babalik po tayo ulit. Ito na naman po si Pastora for additional na information or mga announcement po sa ating po mga giving. So once again, pagpalain po kayo ng ating Panginoon, and to God be all the glory.
Purihin ang Panginoon. Tunay nga po na napakahirap pong gawin ang salita ng Diyos, sundin ang salita ng Diyos, at panampalatayanan ng salita ng Diyos hanggat hindi po tayo mag-undergo po ng Acts 2:38 na lagi pong tinuturo ng ating Pastor Ludwig Santos. Kaya para po sa inyong lahat yan, magpa-schedule po kayo ng inyong pong baptism. Dadako naman po tayo sa ating offertory sa 1 Timothy 6:17-19. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Tunay nga po na ang ating church ay pinagpala din sapagkat ang mga mangilan-gilan natin, ang mga mayayamang kapatiran ay talaga naman lubos po ang kanilang pananalig sa ating Panginoon at lubos ang pag-ibig sa ating Diyos na patuloy po nagbibigay ng tulong sa ating church. Amen? Kaya po nagtitiwala po ako na tayong lahat naman ay talagang patuloy din susuporta po sa gawain ng ating Panginoon. Sapagkat bakit? Ang ini-store po natin sa ating mga sarili ay yung makarating tayo sa eternal life. Purihin po ang ating Diyos. Ngayon po tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating AVP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganoon din sa mga satellite members na laging nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay po ang inyong kaloob sa inyo pong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Alright, purihin po ang ating Diyos. Paalala po sa inyo lahat ang tinuro po ng ating beloved Bishop. Hindi po talaga ganun kadali ang makarating sa ating Panginoon o makuha pong eternal life sapagkat difficult din ang daan nito. Kasi kung minsan po, somewhere along the way ay meron po nangyayaring negative at ibinigay po ng Panginoon sa atin si Ruth na isang halimbawa kung paano pinagtagumpay niya ito sa pamamagitan po ng kanyang loyalty sa kanyang biyanan, pinagpala po siya ng ating Panginoon. Amen? Dumating sa kanya ang somewhere naman along the way ng positive. Isipin niyo, napakaganda pong blessing ang binigay ng Panginoon sa atin. Hindi lang blessing na pinagtagumpayan ng kahirapan, kundi bagkos nang galing sa lineage niya ang ating Panginoong Hesus. Para po sa inyong lahat na nahihirapan po sa buhay ngayon, gaya natin si Ruth na talaga nag-move on siya hanggang napagtagumpayan niya ang kahirapan. Yuko po natin ating mga ulo, tayo po manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo, O Diyos, sa napakagandang pangungusap mo sa amin, sa magandang katuruan, Lord. Salamat po sa aming beloved Bishop na patuloy mong ginagamit para kami po ay pakainin ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, na mag-move on kami sa mga bagay na nangyayaring itong mahirap. Alam namin ni somewhere along the way naman, positive naman ang darating po sa buhay namin at mapagtatagumpayan po namin ito sa pamamagitan ng katapatan po sa inyo, Ama, na hindi mag-wave ang aming pong pananampalataya sa inyo. Dire-diretso lamang po kami, kahit hinihiling po namin na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mong nandirito. Pagpalain mo, Lord God, maging ang mga nasa kanilang tahanan, Panginoon, pagpalain mo mula ulo hanggang talampakan. Pagpalain mo mga espiritual, huwag mong pabayaan na madisip ng kaaway. Ang physical, Panginoon, inahabilin namin sa inyo, Lord. Huwag mong pabayaan, Lord, na magkaroon ng sakit, especially ng COVID-19, Lord. And in Jesus' name, Panginoon, tulungan mo po na bumukas palagi ang pintuan o durungawan ng langit at ibuhos mo masaganang pagpapala. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigyan mo sa amin ng magandang testimony na kailanman ay hindi mo po kami pababayaan, na patuloy na ang iyong isang kamay ay nanduroon ng pagpapala at tulong mo po sa amin. Salamat po ng marami. Nagtitiwala po kami, Lord, na hindi magtatagal at kami po ay matatapos na rin sa ganito pong sitwasyon. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, ito pong samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin po ang ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pong paghahandog sa ating Diyos na buhay. Hanggang sa susunod na linggo, God bless you all and to God be all the glory.
money.